grupo ang handa na magkulat ng balita? Ikatlong grupo, maaaring pumunta sa harapan. Maluling basura at usok galing sa mga sasakyan at planta. Nagdudulot ng pollution na nagiging sanhi ng maraming sakit. Maaari ba natin siyang bigyan ng tatlong palakpak? Sino ang susunod na grupo? Ikalawang grupo, maaari ba pumunta na sa harapan? Manny Pacquiao, masaya na uwing tropeya sa boxing dahil sa walang saang pag-iensayo. Bigyan natin siya ng tatlong palakpak. At ang panghuling grupo, ang panahon nila ay napakainit na. Tumataas para ito na patitisa ay gusto ng mag-iinipan. Bigyan din natin siya ng tatlong palakpak. Magaling mga bata. Ang inyong ginawa kanina ay may kaugnayan sa ating talakayan ngayong araw. Ang inyong ginawa kanina ay may kaugnayan sa ating talakayan ngayong araw. Bago tayo pumunta sa ating talakayan, ito muna ang layunin na inyong dapat ninyong layunin na inyong dapat bago tayo pumunta sa ating talakayan, narito muna ang ating layunin. Sa pagtatapos ng aralin, kayong mag-aaral ay naasahan kong naipapaliwanag ang pangunahing ideya sa nabasa o napakinggang balita. Napapahalagahan ang papel ng balita sa lipunan at nakakagawa ng balita o vlog tungkol sa isang paksa. Ngayon, ang ating talakayan ay tungkol sa, maaari ba ninyong basahin? Balita. Kung napapakinggan nyo ang salitang balita, ano ang naiisip ninyo? Ano ang pumupunta sa isipan ninyo kung napapakinggan nyo ang salitang balita? Teacher. Yes. Mga nangyayari ngayon. Mga nangyayari ngayon. Ano pa? Meron pa? Fake news. Fake news. Maaari din yun. Ano pa? Meron pa? Wala na. Guray! Kapag mga pupo din. Kapag mga diminuti balita. Oo. Nakikinig ba kayo o nanonood ba kayo ng mga balita o mga mag-aral? Opo. Ngayon, sa issue na nangyayari sa ating lipunan ngayon, ano ang mga napanood ninyo o napakinggan ninyo na balita? Marami bang magbigay? Ano? Corruption. Ano pa? Flood control. Flood control. Oo, ito ay napapanahon na balita. Ito ang issue na ating linalabanan ngayon sa ating bansang Pilipinas. Ano pa mga bata ang mga balita na inyong napakinggan? Meron pa? Ano ang mga nangyayari ngayon sa ating bansa? Landslide. Oo, dahil sa mga bagyo na dumadaan sa ating bansa. Kagaya na lamang ng bagyong Juan na tayo ay natamaan din, di ba? At ngayon naman, ano pa mga bata? Mayroon pa ba? Wala na? Okay. Ang balita ay ang mga issue na inyong sinabi kanina. Ang balita ay mga napapanahon na nangyayari sa ating bansa. Ito din ay hindi katang-isip, hindi ito gawa ng anumang elemento, kundi ito ay gawa ng, ang balita ay isang makatotohanan na pangyayari na binabalita sa
telebisyon o napapakinggan natin sa radyo at nababasa din natin sa newspaper. Ngayon naman, malaksig. Maliban sa radyo, TV at newspaper, saan din natin makikita ang balita? Mayroon ba kayong alam? Cellphone. Cellphone sa inyong Facebook. May mga Facebook account na ba kayo? May mga cellphone din ba kayo? O nakiki-cellphone kayo sa inyong mga magulang? O may mga cellphone na kayo. Ngayon naman, maliban sa newspaper, TV at radyo, nakikita rin natin o nababasa din natin ang balita sa online news sites o sa mga social medias. Hindi ba? Ngayon naman, may 6 tayong elemento ng balita. Ang unang elemento, maaari ba basahin? Sino ang sangkot? Sa isang balita, makikita natin ang mga ito. Sino ang sangkot? Ito ang mga taong sangkot sa pangyayari. Ito ang mga tao na napakaloob sa isang balita. Sa ikalawang elemento ng balita ay ano ang nangyari. Makikita natin sa isang news article ang mga nangyari sa isang balita. Mababasa din natin kung ano ang nangyari dito. At sa pangatlo, saan ito nangyari? Makikita din natin, mababasa natin. Ang pang-apat, kailan ito nangyari, ang petsa o oras kung kailan ito nangyari. At ang ikalima, bakit ito nangyari, ano ang dahilan kung bakit nangyari ang isang kaganapan. At ang panghuli ay, paano ito nangyari? Paano nangyari ang isang balita? O bakit na ba ito nangyari? Naintindihan ba ang alin na elemento ng balita ng mga bata? Oo. Ngayon naman, may papanood ako sa inyo. Gusto ko manood at makinig kayo ng mabuti dahil mamaya ay magtatanong ako. Batay sa elemento ng balita. Niyigit ng malakas na lindol ang lalawigan ng Cebu. Ayon sa PBOX, tumama ang magnitude 6.7 na lindol alas 9:59 kagabi Setyembre 30. Naitala ang sentro nito sa layong 17 kilometrong hilagang silangan ng Bogo City, Cebu. May lalim na 10 kilometro. Naramdaman ang intensity 6 sa Cebu City at Villaba, Leyte, habang intensity 3 sa San Fernando, Cebu at intensity 2 sa Lawang, Northern Samar. Sa ilang social media post, makikita ang kuwang video ng ilang netizen sa malakas na lindol. Sa kuwang video ni Jay Antipala, makikita ang masayang panunood nito ng basketball sa loob ng Naval Gym nang biglang nagkagulo ang mga tao dahil sa malakas na lindol. Sa isang kuha na video ni Jay Medrazo Nedruda, makikita kung paano nagkagulo ang mga tao sa loob ng gym. Bumitap na kalsada naman ang makikita sa video kuha ni Milo Jane Garland Lemio sa Bogo City. Nagiba naman ang Santa Rosa de Lima Church sa Daan Bantayan, Cebu. Agad namang inilikas pansamantala ang mga pasyente at medical staff ng Cebu City Medical Center. Ayon kay Cebu Governor Pang Baricuatro, may koordinasyon ng ginagawa ang provincial government sa mga local executive para sa pag-monitor sa mga apektadong residente, gayon din sa mga pinsala na idulot ng lindol. I have instructed. Ngayon naman mga bata, sa elemento ng balita, maaari nyo bang sagutan? Sa unang elemento, sino ang sangkot sa video na inyong napanood? Ang mga residente ng Cebu at nakakalapit na probinsya. Tama. Sa ating video ay, ang mga sangkot sa video ay mga residente ng taga ng Cebu. Sa pangalawa, ano ang nangyari? Ano ang nangyari sa video? Megan? Isang magnitude 6.6 na lindol ang imanin sa Cebu na nagdulot ng pinsala sa ilang gusali at kalsada. Tama. Ang nangyari sa video ay may lindol na. At sa pangatlo, saan nangyari ito? Cebu at yung mga kalapit na probinsya sa Pilipinas. Tama.
Nangyari ang lindol sa Cebu. At ang pang-apat, kailan ito nangyari? Gabi ng September 30, 2025. Tama. At ang panglima, bakit ito nangyari? Dahil sa tectonic activity o pagkalaw ng mga plates sa ilalim ng lupa na nagdulot ng lindol. Tama. At ang panghuli ay, paano ito nangyari? Ang lindol ay nagdulot ng pangyayari na resulta sa paglikas ng mga residente at ilang residente at staff mula sa mga naapektuhan ng hospital bilang pangangalaga sa kanilang kaligtasan. Maaari niyo bang bigyan ng tatlong palakpak inyong sarili? Naintindihan na ba ninyo ang mga elemento? Ngayon naman, ay may isang news article dito na inyong babasahin. At kagaya ng kanina, ay sasagutan din ninyo ang mga elemento na napaloob dito. Sabay-sabay natin basahin ang balita. Carlos Yulo, kinuha ang gintong medalya sa men's vault sa 2025 World Gymnastics Championships. Carlos Yulo, ang tanyag na Pilipinong gymnast, ay muli nagtagumpay sa larangan ng gymnastics na kuhaling niya ang gintong medalya sa men's vault finals sa 53rd Artistic Gymnastics World Championships na ginanap sa Jakarta,